Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Badass. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Frank Vega ay isang decorated Vietnam War veteran na humantong sa isang mahirap na buhay. Habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang bansa, ang kanyang kasintahan ay nagpakasal sa iba, at nagkaroon ng 2 anak na babae. Hindi siya makakuha ng trabaho kahit saan, kung kaya ay nagbebenta siya ng hotdog sa halos buong buhay niya, hanggang sa isang hotdog van ang kumuha ng kanyang mga customers. Ginugol ni Frank ang halos natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang drifter. Hanggang isang araw, binugbog niya ang 2 kalbong lalaki, dahil sa pang-aabuso sa lahat ng tao na sakay sa bus, at sinubukang saktan ng isa pang matandang lalaki. Isang lalaki ang nag-record ng pangyayari, at nag-upload nito sa internet. Siya ay naging sikat sa internet at binigyan ng palayaw na badass, at ipinagdiriwang ng lahat ng tao sa paligid niya. Gumawa ang mga tao ng mga t-shirt at graffiti, na nakalagay ang kanyang mukha. Pinasakay pa siya ng mga pulis sa police cars, at inaanyayahan siya sa mga talk show. Pagkaraan ng 3 buwan, ang ina ni Frank na si Juanita ay namatay, na iniwan sa kanya ang kanyang bahay at aso. Ang matalik na kaibigan ni Frank, at kapwa veterano sa Vietnam War na si Klondike Washington, ay lumipat kasama si Frank. Ipinagkatiwala sa kanya ang isang USB flash drive, para sa safe deposit box ng kanyang yumaong ina. Si Klondike ay lumabas isang gabi para manigarilyo, at pinatay sa isang madilim na eskinita ng 2 lalaki, na sobrang ikinalungkot ni Frank. Nakilala ni Frank ang isang batang lalaki na nagngangalang Martin, na nakatira sa tabi ng kanyang bahay, kasama ang kanyang ina na si Amber Lamps, at mapang-abuso na ama na si Martin Sr. Tiniyak ni Officer Malart kay Frank, na ang departamento ng pulisya ay nagsusumikap sa paghahanap sa mga lalaking pumatay kay Klondike. Ngunit pagkatapos mapanood ang balita, at nalaman na nalutas ng pulisya ang ibang krimen sa mas mabilis na panahon, napagtanto ni Frank na ang pulisya ay walang ginagawa tungkol sa pagpatay sa kanyang kaibigan. Dahil dito, nagpa siya si Frank na lutasin ang misteryo ng pagpatay sa kaibigan, at siniyasat ang eskinita kung saan binaril si Klondike. Nakakita siya ng isang casing ng bala, at isang pendant na may larawan ng isang babae. Dinala ang mga ito ni Frank sa isang pawn shop, kung saan sinabi sa kanya ng tindero, na pagmamayari ito ng isang lalaking nagngangalang Terrence, dahil ang larawan ng asawa ay nasa pendant. Matapos ibalik ang pendant sa asawa ni Terrence, tinanong niya kung nasaan si Terrence, at sinabi nito sa kanya na wala siya sa bahay sa loob ng 1 linggo. Sinabi sa kanya ng kaibigan na nakita niya ito na naglalaro ng basketball, kasama ang kanyang mga kaibigan sa street park. Matapos bugbugin ni Frank ang ilan sa mga kaibigan ni Terrence, sinabi nila sa kanya na maaaring alam ng isang lalaking nagngangalang Reynaldo, kung nasaan si Terrence. Pumunta si Frank sa apartment ni Reynaldo, at nakita doon ang kanyang kasama sa kwarto, na nagsabi kay Frank na si Reynaldo ay nasa isang bar sa kabilang bayan. Matapos bugbugin ang ilan sa mga parokyano sa bar na nagtangkang paalisin siya, nahanap ni Frank si Reynaldo at nakuha niya ang impormasyon, na nakikipag-hangout si Terrence sa kanyang kasintahan. Natagpuan ni Frank ang kasintahan ni Terrence, na nagtatrabaho sa isang massage parlor, ngunit hindi ito nakipagtulungan sa kanya. Sinundan siya ni Frank pagkatapos ng kanyang shift hanggang sa kanyang bahay. Matapos pasukin ang kanyang bahay, nahanap ni Frank si Terrence sa loob, at pinahirapan niya ito para makuha ang impormasyon. Tinanong niya si Terrence tungkol sa kanyang amo na nag-utos sa pagpatay kay Klondike, sa pamamagitan ng paglagay ng kamay nito sa tapunan ng basura sa kusina, dahilan sa pagkaputol ng kanyang mga daliri. Inihayag ni Terrence na pinapatay si Klondike ng isang drug lord na nagngangalang Panther, para sa flash drive na ibinigay sa kanya, na naglalaman ng mga detalye ng isang lihim na proyekto. Ang nasabing proyekto ay upang maghukay ng mga balon ng langis sa kapitbahayan, sa ngalan ni Mayor Williams. Hello nga pala sa lahat. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, bigyan muna natin ng pugay ang ating viewer. Shoutout po sa'yo, maraming salamat sa panonood. Bago harapin si Panther, iniligtas ni Frank sina Amber at Martin mula sa kanyang mapang-abuso na asawa, at nauwi sa pagiging magkaibigan nila. Inanyayahan ni Amber si Frank dahil magluluto siya ng hapunan nila, at si Frank ay nagbihis na maayos para dito. Sa hapunan,
Tinanong ni Frank si Amber kung maaari siyang magkaroon ng isang matchbook bilang isang alaala, at binigyan naman siya ng babae. Maghahalikan na sana sila, nang pumasok si Martin Jr., kaya naudlot ito. Iginiit ni Frank na manatili sina Amber at Martin sa kanyang bahay, hanggang sa maayos niya ang pintuan sa harap ng bahay ni na Amber. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang flash drive kay Officer Malark, at pinuntahan si Panther sa kanyang hideout. Ngunit siya ay na-knockout, nahuli, at pagkatapos ay pinahirapan para sa impormasyon, tungkol sa lokasyon ng flash drive, sa pamamagitan ng pagkabit sa isang electrocution device. Kinuryente siya ng maraming beses, tulad ng nasa Vietnam, ngunit tumanggi pa rin si Frank na isuko ang flash drive. Kinuha ni Panther ang wallet ni Frank, kung kaya ay nalaman niya ang address nito. Dahil sinabi ni Frank na walang mahahanap sa kanyang bahay, naniniwala si Panther na may itinatago si Frank sa bahay nito, hindi lamang ang flash drive, kundi pati na rin ang isang mahal sa buhay. Iniwan ni Panther ang kanyang mga tauhan, upang ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Frank. Ngunit kumawala si Frank sa kanyang tali, at inihagis ang isang matchbook na nakuha niya mula kay Amber, sa ilang mga drum ng langis na nakaimbak sa silid, na nagdulot ng pagkasunog at pagsabog sa gusali. Nakatakas si Panther, ngunit hinabol siya ni Frank. Pareho silang nagnakaw ng mga bus at naghabulan sa kalye. Napinsala ang maraming iba pang mga sasakyan sa kanilang paghahabulan, at sa huli ay nagiba ang parehong mga bus. Habang naglalakad na hinabol muli ni Frank si Panther, nagkita sila ng dalawang kalbong lalaki na binugbog niya sa bus kanina. Sinikap ng mga kalbong lalaki na bawiin ang dati nilang kahihiyan sa mga kamay ni Frank. Gumamit sila ng kanilang cellphone, para i-record ang kanilang mga sarili habang binubugbog si Frank. Gayunpaman, muli silang dinaig ng ating bida. Iniwan sila ni Frank, itinapon ang cellphone at muling hinabol si Panther. Dumating si Panther sa bahay ni Frank, hinanap si Amber, at binantaang papatayin siya para sa flash drive, ngunit dumating si Frank sa saktong oras, upang iligtas ang babae. Ang kanilang laban ay napunta sa labas ng bahay, at nang si Panther ay akmang lapitan si Frank para bugbugin, si Amber ay tumalon sa kanyang likuran, sapat upang si Frank ay makabangon at talunin si Panther. Inaresto si Panther, gayon din si Mayor Williams, nang mabunyag sa balita ang kanyang koneksyon sa iskandalo ni Panther. Samantala, si Frank ay nakakuha ng parangal dahil sa kanyang katapangan, mula sa pulisya. Sina Frank, Amber at Martin, ay namumuhay ng maligaya magpakailanman. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.